Before all these things happened, no, the vice president said she was expecting a bloodbath. And then sa day 2 ng impeachment trial, nagpunta siya sa Senado. Inulit na naman niya yung bloodbath. What exactly was she talking about? When she mentioned bloodbath, I think a year ago, I think it was during the first impeachment, if I'm not mistaken. Inexplain niya yung sarili niya a few days after, no? Kasi marami na nagsabi na bloodbath. Siyempre, pag narinig mo yung bloodbath, inisip mo parang madugong labanan eh, hindi ba? Pero ang pagka-explain niya nun is yung dugo niya yung tatagas, no? Because siya yung, and in fact, this was further emphasized nung pumunta siya sa Senado na sinabi niya, he will be bludgeoned. Ibig sabihin nun, siya kasi yung sentro nitong impeachment na to. So basically, ang sinasabi niya, yung dugo niya, yung, tama ba yung word na tatagak? Ganun ba yun? Tama ba yun? Na, Tatagas. Dadanak. tatagas. Dadanak at tatagas. She was referring to herself. But of course, I can understand, no? Kasi lahat naman tayo, when we hear the word bloodbath, parang bloody war, di ba? But that's what she said, no? And that's also how she explained it to me when I asked her myself kung ano yung ibig sabihin ng bloodbath. It's Mm. really yung dugo niya mismo yung dadanak dahil nga she will be opened up, no, to and be the subject of this whole entire impeachment trial in front of the entire nation. So she was presenting herself as a victim. Tama po? Well, I wouldn't say a victim, but definitely the respondent accused in this case. Mm. Kasi nga, for the longest time, she was very, very combative. No? Ito nga po, help us understand this. At least in my observation, I think a lot of people share this. For the longest time, the vice president spoke her mind. Napaka-abrasive palaban. Nagmumura in public. Tapos after that, yung November 2024, parang medyo nag-behave. Was that strategic? Sinadya po ba yan para baguhin yung kanyang public image? To be honest, well, I'm not privy to any change, but wala naman akong alam na pagbabago. She has always spoken her mind. Yung pagmumura, to be very, very candid with you also, kahit nung ako'y nagtatrabaho sa DepEd with her, never ko siya narinig magmura. Yung pagmumura, siguro nakita natin noong nangyari sa House of Representatives, yung gabi na yon, yung Mm. infamous press con. But elsewhere, hindi ko naman siya nakitang nagmura. Now, is there any change? Sa akin, I don't think there was any change. I don't think there was any strategic move, at least to the best of my knowledge, na may ganung pagkakaiba. She has always been the same person as I met her. She's very direct and she would tell you what's on her mind. Kumbaga hindi plastic, no? But yung pagmumura, I would say I guess to be fair also, wala talaga akong naranasan na ganun nung panahon na kasama ko siya sa DepEd at even ngayon, no, na I'm serving as her counsel, whatever happens from day to day. Okay. Speaking of demeanor, tatanong ko na rin po sa inyo, no? Pardon me for this question. Ako naman personally, hindi ako naniniwala rito. Pero alam ko na alam nyo na pinag-uusapan to sa social media. Mm. Nabato raw po ba kayo ng ng laptop before? Thank you. Alam mo, Christian, thank you for asking me that question. Hindi po talaga. In fact, hindi ko alam kung saan nagsimula yon, no? Yung nabato daw ako ng laptop. Kasi unang-una sa lahat, kung nabato po ako ng laptop, eto, dediretsuhin na kita, Sir Christian. Siguro naman kung nabato na ako ng laptop ng ganun, bakit pa ako nandito ngayon? 'Di ba? I mean, kung mangyari man yun, to be honest, I think I would have not stayed on, no? But in fact, na ano nga nung unang lumabas yon, hindi ko masyado pinansin kasi inisip ko parang masyado namang ano to, kung papatulan ko pa to, baka lumaki pa lalo, no? But baka nga dapat sumagot na lang ako kaagad kasi the whole week parang yun yung pinag-uusapan. I was actually on leave noong pinag-usapan yun. Meron kaming outing ng law office ko and it was some time for me to also relax a bit and detach. Pero hindi ako makadetach kasi araw-araw sinasabi kahit mismong
mga kamag-anak ko nagte-text na sa'kin para tanungin ako kung nabato daw ako ng laptop. But, just to put the record straight, hindi po totoo 'yun at kung nangyari man 'yun, I don't think you'd be talking to me right now, Sabagay ang laking insulto nun kung sakaling binato kayo ng laptop 'di 'no, ang ba? hirap na maipagtanggol tsaka lalo kung tumama. 'Di Okey. 'ba kasi ano, parang sa akin naman kung mangyari man 'yun, I don't think I can stand for that also 'no.